Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento ninyong matutunghayan ngayon ay tungkol kay Jun at sa isang magandang kasambahay. At ito ang kanyang kwento. Grabe, ang sarap. Halos pasigaw ni David habang may ginagawa ang babae sa kanyang harapan. Kasalukuyan kaming nasa isang bar sa Pasig kung saan mababait ang mga babae. Dumating kami doon bandang alas 10 ng gabi upang uminom at mag-relax. Tawagin niyo lang akong Jun. 21 anyos at estudyante pa rin. Pinsan ko si David. 5 taon ang tanda niya sa akin. Isa ring estudyante. Taga-probinsya ako at nagbakasyon lamang dito sa mga pinsan ko sa Pasig. Grabe pare, ayos talagang sumubo ng ice cream itong partner ko. Masayang sabi ni David, baka mapadalas punta natin dito pag ganyang kasarap. Dagdag pa niya, pagkalipas ng isang oras nagbasta na kami para umuwi. Ngunit tila ayaw pa niyang iwanan yung kapartner niya. Balik na lang tayo uli sa susunod. Medyo matagal pa naman ako magbabakasyon dito. Sabi ko na lang kay David, inaantok na ako, uwi na lang tayo. Sige na nga, sagot ni David. Sumakay kami sa kanyang kotse at tagtungo sa bahay ng tita namin kung saan ako tumutuloy. Alas 7 ng umaga nang ako'y magising. Medyo nalalasahan ko pa yung beer na ininom namin kagabi. Lumabas ako ng kwarto at tagtungo sa likod ng bahay para manigarilyo. Paglabas ko ay nakita ko si Gina, ang bagong katulong ni tita, na galing pa sa Bisaya. Hindi ko siya napansin kahapon pagdating ko dito sa bahay dahil nagyaya na agad si David na lumabas kami. Pinagmasdan ko si Gina habang siya'y nagwawalis. Okay din to, may itsura at maganda din ang katawan, sabi ko sa sarili ko. Tinitigan ko siya ng mabuti. Ngunit hindi niya ito pansin dahil nakatalikod siya sa akin. Suot niya ay shorts at maiksi na medyo maluwag at isang lumang t-shirt na puti. Sabay sa pag-hit-hit ng yosi ay naglalakbay ang aking paningin sa mura niyang katawan. Morena, 5'3" ang height hanggang balikat ang buhok na nakapusod. Ang kurbada ng kanyang balakang naalangan sa maliit niyang bewang. Makinis at makorte ang kanyang binti at hita na parang kay sarap paglaruan. Magmula sa sakong na mamula-mula kung ano-ano ang pumasok sa aking isipan. At sa pagkakataon na yon ay naramdaman kong nagalit unti-unti ang aking sundalo. Umayos ako sa pagkakaupo para lamang mabigyan ng magandang pwesto ang aking sundalong nagising. Ay kuya, nandiyan ka na pala. Magkape ka muna. Magluluto ako ng amusal pagkatapos ko dito. Sandali na lang naman to, sabi ni Gina. Ano nga pala ang pangalan mo? Hindi ko na itanong sa'yo kagabi pagdating ko kagabi. Wika ako naman. Gina po kuya. Kung si tita mo nagpunta sandali sa simbahan. Balik daw siya ng mga alas 11 kuya. Sagot ni Gina sa akin. Sige, okay lang ako dito. Tuloy mo lang yan. Nag-iyosi pa naman ako. Sagot ko sa kanya. Sabay sulyap sa kanyang gitnang bahagi ng katawan. Misto lang may nakatagong sabon na safeguard sa kanyang short. Sa sobrang tambok na aking nakikita. Sige kuya, mamaya na lang. Kung may kailangan ka nga pala, sabihin mo lang sa akin. At tinuloy niya na ang pagbawalis. Tinapos ko na ang yosi ko. At bago ako pumasok sa bahay, ay muli kong tinitigan si Gina. Ayos talaga tong batang to. Muli kong sinabi sa aking sarili. Lumipas ang ilang araw at tuwing makikita ko si Gina, ay sinusumpong ako ng bogli. Nakuha ko na rin ang loob niya at madalas kaming magbiruan.
Madalas din pag umaga ay pumupunta ako sa likod ng bahay para magyosi habang siya ay nag-aayos sa bakuran. Minsan mayroon akong hangover at ang tindi ng sakit ng ulo ko. Napansin niya siguro ito dahil paglapit niya sa akin ay tinanong kung may masakit sa akin. Sabi ko naman sa kanya na masakit ang ulo ko dahil sa sobrang beer nung kagabi. Kung gusto mo kuya, hilutin ko yung noo mo para mabawasan ang sakit. Tanong niya sa akin. O sige ba, okay yun, pero kung pwede, pati na rin yung likod ko. Kasi mali yata pwesto ko pagtulog ko kagabi. Sagot ko naman sa kanya. Lumapit siya sa akin at inumpisa ang hilutin ang aking noo. At sandali lamang ay nakaramdam ako ng ginhawa. Kuya, alisin mo yung t-shirt mo para mahilot ko na yung likod mo. Malumanay niyang sinabi. Biniligtad ko ang silya at sabay alis ng aking t-shirt. Wow kuya, balbon ka pala. Pati sa dibdib mo ay may balahibo ka. Macho ang dating mo. Wika niya. Salamat. Kahit papano pala ay may appeal ako sa'yo. Sagot ko naman. Bigla siyang namula na parang nahihiya. At doon ko naisip na baka may namumuong pagtingin sa akin si Gina. Bata pa siya. 18 years old. Sa dami nilang magkakapatid ay nagpasyang dalhin siya dito sa Maynila upang makatulong sa mga magulang niya. Ewan ko kung ano ang pumasok sa isip ko, pero gusto ko lang subukan kung siswertein ako. Minasahe niya ang likod ko at pagdating ng kamay niya sa aking balikat ay akin itong hinawakan. Hindi naman siya pumalag, ngunit baka sa kanyang mukha ang naghalong gulat at tuwa. John, biglang tawag sa akin ni tita mula sa loob ng bahay. Punta ka sandali kina David. Tanong mo kung pwede niya akong ipag-drive papunta ng Marikina. Utos sa akin ni tita. Pornada. Grabe, isip ko na lang sa aking sarili. Pag-alis ni tita kasama si David, nagpunta ako sa banyo upang maligo. Ngunit naalala ko na nasa kwarto nga pala si Gina. Ni Gina ang mga bagong laba na mga damit. Dali-dali akong nagtungo doon. Pero di ko alam kung saan nailagay ang aking mga damit. Anong hinahanap mo kuya? Pagpasok ni Gina. At pagtingin ko ay natigilan ako sa aking nakita. Katatapos lang palang maligo ni Gina. At wala siyang suot kundi isang tuwalyang manipis na kanyang ginagawang tapis. Ay hinahanap ko lang yung mga panloob ko. Di ko alam kung saan nakalagay. Halos nanginginig kong sinabi. Andito sila sa basket na blue kuya. Tulungan na kita. Paglapit niya sa akin ay di na maalis ang tingin ko sa kanyang murang katawan. At tila nabingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Damang-dama ko ang bawat pintig ng aking puso. At tuyong-tuyo ang lalamunan. Nagkadikit ang aming mga kamay. Pati man siya ay natigilan. Dinig na dinig ko ang kanyang paghinga na parang pigil at hirap na hirap. Pareho kaming walang imik. Kapwa, nagpapakiramdaman. Naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Nanlalamig at nanginginig ang aking mga kamay. Nakusang gumalaw na parang may sariling isip. Hinaplos ko ang kanyang braso. Unti-unti umakyat hanggang umabot sa kanyang balikat. Tumigil ng bahagya bago nagtuloy patungo pababa sa tali ng kanyang tapis. Tiningnan ko siya. Nakapikit lamang. Hindi ko alam kung ano ang iniisip. Kung okay lang ba o hindi. Ngunit damang-dama ko ang init ng kanyang katawan. Kasing init ng nararamdaman ko. Isang baga na malapit nang lumiyab. Humihingi ng mabigyan laya. Dinampian ko nang masuyong halik ang kanyang mga labi. Marahan at pigil. Isang pagsubok lamang. Ngunit bumaka ang kanyang mga labing sing init na rin ng kanyang katawan. Isang pagsangayon. Bagamat di sinabi ay naiintindihan. Lumabas ang bagay na kumikiwal sa aking bibig. Parang isang ahas na naghahanap ng luga. At nang matagpuan ang kapwa ahas
ay tila nagsayaw sabay sa isang kumpas na kami lang ang nakakarinig. Tinikman ko ang matamis niyang halik at nagsumiksik ang kumikiwal kong na bagay na yon hanggang sa kasulok-sulukan. Ito ay nagdulot ng matinding init na parang apoy na nagliyab at bumalot sa aming dalawa. Sinil ko siya ng todo habang ang kanang kamay tinuloy na rin ang pagtanggal sa kanyang tapis upang malantad ang kanyang nakakahibang na hubog. Naramdaman kong bumigay ang kanyang tuhod, dala ng hindi napagkaya sa mga pangyayari. Sinalo ng aking kaliwang kamay ang kanyang timbang at dahan-dahan ko siyang hiniga sa kama. Namalayan ko na lang ang kanyang kamay ay nakasabunot na sa akin at pababang tinulak ang aking ulo sa kanyang mga kabundukan. Pinagpala ko ang mga bagay na yun at sa aking kabaliwan ay sinubukang isubo ng buo ang mga bundok. Napapabulong si Gina na lalong dumagdag sa aking pagkabaliw. Bumaba ng tuluyan ang aking ulo papunta sa gitna ng kanyang katawan. Labis ako na humaling sa aking nakita. Ang nakadakong kayamanan na nababalot ng balahibo ay pakawari ko ay tila isang rosas na namumukadkad pa lamang. Hinawi ng aking mga daliri ang mga balahibong yon. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga issue.